Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Itong tungkol sa sinabi ni Sara Duterte, Independence Day, doon si Sara sa Rizal Park ng Davao City. O ngayon, tinanong siya ng media kung anong masasabi niya doon sa mga balibalitang mga destabilisasyon o kaya itong mga kudeta daw para mapatalsik si PBBM. O, ang sabi ni Sara, mga kabunyog, Ako, I am the constitutional successor, no? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President. At nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. hindi niya naman daw gusto na agawin ang pwesto kay BBM. Yan ang sagot, mga kabunyog, ni Sara. Hindi niya naman daw gusto yon. Gusto niyo nga daw matapos ang termino hanggang sa dulo ni BBM. Kasi sabi niya, mas maganda yan hanggang sa dulo makita ng mga tao o ng taong bayan ang kawalang hiyaan daw ni BBM. Actually, matindi yung mga binitiwang salita ni Sara doon eh. Tawagin mo ba namang walang hiya ang Pangulo? Kaya nga grabe rin yung reaksyon ni Yusek Claire Castro eh. Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Yusek Claire Castro, kapag hindi naka-ready, kapag hindi nakasulat o prepared ang speech ni o ang mga sinasabi ni Sara, lumalabas yung totoong ugali niya na bastos. So pag walang script, walang modo. Walang script, walang galang. Pag walang script, BASTOS. Di ba? So pag may script siya, ang bait-bait mo. Pero pag lumalabas ka na at wala ka na script, nawawala siya sa huwisyo, mga kapatid. Nawawala yung pagiging, well, anyway, siguro ganyan talaga siya. Hindi siya, wala sa kanya yung pagiging statesman. That word from the Vice President. Sabi sa inyo, mga clear, pag walang script ito, lumalabas ang tunay na ugali. Nagme-meltdown. Hindi na ito mababago. Magbabago lang yan siguro minsan pagharap ng camera, may magko-coach sa kanya, yung PR man niya. Controlled environment, spoon feed ang tanong, pero lalabas at lalabas. Hindi kasi prepared yung ano na yon nung sinabi ni Sara yon. Nang sinabi ni Sara yon, ambush interview na sa kanya, tapos na yung pagsasalita niya doon sa Independence Day celebration sa Davao. Pero nung tinanong siya ng media, yung nagsabi siya na mas maganda nga daw matapos yung hanggang sa dulo ni BBM para makita daw ng tao yung kawalang hiyaan nito. Medyo grabe. Pero ang tanong ngayon, totoo nga kaya? Totoo nga kaya na ayaw daw ni Sara? Ayaw niya nga bang mapatalsik si BBM? Sa totoo lang, makabunyog, kasinungalingan niya. Kasinungalingan niya. Sa totoo lang, ang mga DDS, ang kampo ng Duterte, talagang matagal na gusto nilang mapatalsik si BBM, ang Pangulo. Gusto nila talagang mapatalsik na ito. Matagal na nila yan na pinuproyekto eh. Kaya lang hindi nila magawa-gawa eh. Hindi mangyari. Kaya yung sinasabi ni Sara na ayaw niya namang mapatalsik si PBBM at palitan niya sa pwesto. Matagal niya na yan na
Matagal na nilang gustong mangyari yan. Si Sara, maraming statements na rin yan na ganyan ang sinasabi. Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o pagtutuloy ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya lang, natutuo lang, ang problema ni Sara Duterte, hindi naman nila mapatalsik-talsik si PBBM. Paano naman nila itong papatalsik? Ha? Nananawagan sila na mag-resign ito. Hindi naman yan magre-resign. I-impeach nila? Hindi naman nila mai-impeach si PBBM. Ha? Actually, nag-try na silang i-impeach yan. Nung bandang huli nga, wala naman silang nakuhang mag-i-endorse na kongresista. Kaya wala. Paano ba nila matatanggal si BBM? Mag-resign ito? Hindi naman magre-resign yan. Impeachment? Hindi naman nila magagawa yan. Sinubok na nila yan. Umatras nga sila eh. Hindi nila tinuloy yung impeachment kasi walang gustong mag-endorse na kongresista. Pagkatapos ang people power, maraming beses na silang nananawagan ng people power. Laging ang uma-attend, iilan lang na tao. Yung mga kudeta ng military, withdrawal daw military support, wala rin. Yung mga retired military officers, ilang beses na rin nananawagan yan. Sila-sila rin lang. Kaya sa totoo lang, kung tungkol dun sa mapatalsik na si BBM, mapalitan niya na, matagal na nilang inaambisyon yan. Matagal na nilang gusto yan. Kaya nagsisinungaling si Sara sa pagsabi niyang hindi niya naman daw gustong mapalitan si BBM. Matagal na nilang gusto, hindi lang nila magawa. Yan ang totoo dyan. Higop nga tayo ng mainit na kape. Kaya yung sinasabi ni Sara na hindi niya naman gusto itong mapalitan sa posisyon, gustong-gusto na nilang mapalitan na sa posisyon si BBM. Hindi lang nila magawa. Yan ang mas totoo dyan. Si Sara Duterte, grabe na ang galit niyan sa administrasyon. Grabe na ang galit niyan kay BBM. Kaya nga tinawag niya ng walang hiya. Grabe na, piko na yan. Piko na yan si Sara. Kay BBM at kay Lisa Araneta, sa administrasyon mismo. Grabe na ang galit niyan sa mga nangyari sa kampo nila. Ipakulong sa ICC ang kanyang ama. Galit na sila dyan. Yung mga aliado nila nakakulong, si Kibuloy. Yung mga aliado nila, kasamahan nila, mga kasamahan nila sa Duterte camp, nagtatago si Bato. Si Jingo Estrada nakakulong. Ano na yan? Sobra na ang galit nila. Sa totoo lang. Kaya lang, wala naman silang magawa eh. Yun ang totoo dyan. Si Sara Duterte, grabe na niyan ang paghahangad na mapalitan na si PBBM. Kaya lang, maraming beses na nila rin yan na plinano, marami na rin nilang inambisyon yan. Kung ano-ano ng plano ang ginawa nila, wala namang nangyayari. Yan ang problema nila. Kaya, ang sabi na lang ni Sara, hintayin na lang natin, matapos na yung kasi ang iniisip ni Sara, makakatakbo siya sa 2028. Doon na lang nila tatalunin. Kasi ang tingin nila, wala namang kandidatong panlaban ang Marcos. Kumbaga wala namang malakas na panlaban. Yun ang iniisip nila. Kaya para kay Sara, kumbaga resigned na si Sara, yung statement na yan ni Sara Duterte na hindi ko naman gustong agawin ang posisyon kay BBM, hayaan lang nating matapos yan para makita ng tao ang kawalanghiyaan niya. Ang ibig sabihin ni Sara doon, alam niyang wala nang pag-asang mapatalsik si BBM. People power man yan, kudeta man yan, impeachment, wala yan. Ang pag-asa na lang talaga nila, makatakbo siya sa 28, talunin ang kalaban. Kasi sa tingin nila, malakas sila sa 2028. Ang problema nga,
ay lumalakas din yung impeachment ni Sara eh. Oh. Ano ngayon yung topic ko kagabi? Ay ang lumalabas parang ang i-adapt na position ng impeachment court ha. Ang basis ng pagbilang ng majority ng mga senador, yung 2/3 na boto sa impeachment, hindi yung 24. Kung ilan yung available o actual na nag-participate na senator judges sa trial. Yan yung bagong ano ngayon. Kapag inadapt yon, wala na. Impeached na convicted na si Sara niya. O kaya, wala na yan. Kahit yung sinasabi sabi nila Rowena Guanzon, sabi ng mga DDS, mahihirapang makuha yung 16. Mahihirapang makuha ang 16 kung 24. Pero sabi nga kahapon ni Congresswoman Beatrix Listro, ang stand nila, ang number ng senador na buboto hindi naman 24. Hindi dapat. Yun available lang. O yun. Pag ganon, wala na. Makukonvict na yan si Sara sa impeachment. So pag na-convict siya sa impeachment, wala na. Hindi na yan makakatakbo sa 2028. O kaya yung sinasabi ni Sara, sabi ni Sara, hayaan na lang na matapos ang termino ni BBM. Kasi ang ano niya, ang iniisip niya, lalaban siya sa 28, saka na lang nila tatalunin. Pag natalo nila, siya ang naging presidente, balik na naman sila sa pwesto. Kung smooth ang takbo ng lahat. Hindi naman ganyan yan. Hindi naman ganyan yan. Siyempre, yung mga kalaban niya, gumagalaw din yan. Pag tumakbo si Leni Robredo, sigurado na talo na siya. Pag naging vice president pa si Tulfo, lumalakas ngayon yung posibilidad, tatakbo si Tulfo sa sobrang galit din ng Tulfo. Di ba? Galit din ang Tulfo sa kanila sa Duterte. Mukhang papayag na ang Tulfo na mag-vice. Sa tingin ko si Leni Robredo baka tumakbo rin Pag tumakbo si Leni Robredo, tapos vice si Tulfo, wala nang pangarap kahit pa makatakbo si Sara Duterte. Diba? Kaya yung inaasahan nila na makakabalik din ang Duterte sa pwesto, wala na yan. Kasi ang sinasabi ni Sara, pusin na lang yung 2028. Kasi ang iniisip niya, siya naman ang malakas. Mananalo siya sa 2028. Kung makatakbo siya. Ay ang problema nga ngayon, ang lumalabas ngayon, lumalakas yung position sa impeachment court na ang 24 ay ang 2/3 na majority para makonvict si Sara, hindi kailangang ibase sa 24, kundi kung ilang senador. Wala na yan, pagkaganyan. Di ba, mga kabunyog? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.